Sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila, "Surely I'm coming quickly." Sinabi nga ni Jesus ang mga ito sa kanila, "At kapupuotan kayo ng lahat dahil sa aking pangalan. Ngunit ang magtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo tungo sa kasunod, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo mapupuntahan lahat ang mga bayan ng Israel bago dumating ang Anak ng Tao." Matthew 10 verse 22 to 23. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibinigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang Anak ng Tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang Ama, at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan, hanggang makita nila ang Anak ng Tao na dumarating sa kanyang kaharian. Matthew 16 verse 24 to 28. Sino ang sa atin ay tatanggi sa mga sinalita at ipinangako ng Panginoon sa kanila noon? Gusto mo ba talaga, kapatid, na palitan pa ang mga paliwanag? Magkikibit balikat na lang ba sa mga nabasa at babaliwalain ang mga ito para lang sa pinili na nating aral? Hindi lang ito basta aralin ng eschatology na tulad sa idinadahilan ng marami at sinasabing non-essentials ang mga ito. Sapagkat kung pagsisikapan itong alamin bilang katotohanan ng salita ng Diyos at yayakapin ng may buong pagkampi sa Diyos, marami ang kanyang itutuwid na sa atin ay mga kamalian pala. At higit sa lahat, ang katotohanan ng tunay na ating ikaliligtas. Kung ngayon ay ating ipalalagay na ang mga sinabi ng Panginoong Hesus na dapat na maganap noon sa kanilang henerasyon ay hindi pa nangyayari gayong mahigit 2,000 taon na ang nakalipas mula ng kanya itong ipangako, hindi ba't para na rin nating sinasabi na siya ay nagsisinungaling at walang kakayanang tumupad sa kanyang salita? Kaya't ginagawa ring dahilan na iba ang panahon at kahulugang tinutukoy ng Panginoon sa sulat. Ngunit dahil sa marami rin ang mga nakabasa at nakaunawa sa kanyang malinaw na pangako noon na magaganap sa kanilang panahon, sila na kahit hindi Kristiyano at hindi mga nakakilala kay Jesus ay tumalikod at hindi na naniwala pa. Dahil malinaw naman kasi ang paggamit ng mga sulat sa first person plural pronouns na malinaw na tumutukoy nga sa kanila noon at hindi sa hinaharapang panahon. Halimbawa ang sa 1 Thessalonians 4:13 to 17. But we do not want you to be uninformed, brethren, about those who are asleep, so that you Sila nga ang kausap noon. will not grieve as do the rest who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who have fallen asleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord Silang mga nabubuhay pa noon. will not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we shall always be with the Lord. At dahil sa hindi nakita at napatunayan na naganap ito sa pisikal na paraan, ay hindi na nga sila naniwala. Dahil sa kagagawa noon ng mga nagsabing sila ay Kristiyano na hindi nakasumpong sa katotohanan ng tunay na paraan ng pagdating ni Jesus, na hindi nga sa katawan, kundi para sa paghuhukom at sa pangakong buhay para sa mga susunod sa bagong kasunduan.
Dahil sa mga Kristiyanong hindi nanindigan sa mga salitang ipinasulat ng banal na Espiritu sa mga apostol, nagsipaglayo sila sa dapat nakahuli-hulihang aral na mula sa mga apostol. Sila ay hindi nakatagpo ng katotohanan, kahit na sa naganap noong pangako ng paghihiganti at paghuhukom ng Diyos na dumating sa Jerusalem, ang matinding kapighatian o Great Tribulation noong AD 70. Hindi pa rin nila naunawaan ang tinukoy ni Apostol Pablo sa kanyang sulat para sa Thessalonians, na ang binanggit sa verse 16, For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. ay ang paparating nga na paghuhukom sa kanila, sapagkat masisira ang templo na simbolo ng mga batas ni Moses na nagpapakita ng kanilang mga kasalanan. At dahil kamatayan nga ang dulot ng kasalanan, for the wages of sin is death ng Romans 6:23, naging kaligtasan nila ang katapusan ng mga batas. Dito naganap noon ang muling pagkabuhay. Una, ang mga lingkod, mga propeta ng Diyos, ang mga martir, at mananampalataya ng Diyos nung una pa mula kina Abel, at gayon rin sa mga pinatay at pinahirapan sa panahon ng Panginoong Hesus. Silang lahat, Hudyo at Hintil, ang unang nakapasok sa kahariang pangako ng Diyos. Samantalang ang mga naiwang buhay na naligtas at nakatakas sa kapighatiang iyon ay tumanggap rin ng pangako ng kaligtasan. Lahat ng ito ay ang tinukoy sa sulat ng Hebreo. Ito ang paliwanag sa verse 39 to 40. These were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised, since God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. Sapagkat sa panahong iyon dapat na maganap ang lahat sa pangako, mula sa pananampalataya ng mga naging tapat noong una at natapos sa pananampalataya rin ng mga naging tapat kay Jesus. Kaya sinabing, so that only together with us would they be made perfect. Ito rin ang pangakong nagpapatuloy hanggang sa ngayon, para sa walang katapusang panahon. Marahil ay iniisip natin kung ano ang pangangailangan na masira ang templo at ang kaugnayan nito sa pangakong resurrection noon sa kanila. Una, dahil ang templo ang simbolo ng mga batas ni Moses. Pangalawa, ang mga batas ang nagpakita ng mga kasalanan ng Israel, sapagkat sa pamamagitan ng pagkapatupad at pagsunod sa mga ito ay naiwala nila ang tunay na hinihingi ng Diyos na paggawa ng kabutihan sa kapwa, na siyang pangangailangan upang ikaligtas na totoo ng tao. Paano? Sapagkat ang pagsunod sa mga batas ay pagpapakita nila ng kawalang pag-ibig sa kapwa. Dahil sa kahigpitan ng batas, inuna nila ang pagpaparusa at paniningil sa tao. Naiwala nila ang tunay na layunin ng batas, ang pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng pagpapatawad, na siya na ring pag-ibig sa Diyos. Ito ang katunayang sinalita ni Jesus sa kanila noon. Matthew 22 verse 37 to 40. Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment, and the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Ito nga ang tunay na layunin ng mga batas, ang paggawa sa kabutihan. Hindi nga ba't ginawang halimbawa ni Jesus ang batas ng Sabat, na mas mahalaga ang paggawa sa kabutihan kaysa sa batas ng Sabat na nagbabawal sa paggawa ng anupaman sa araw na ito? Pangatlo, ang pagkasira ng batas o Old Covenant Law ay kalayaan ng Israel na makagawa ng mabuti. Kaya nga ang paggawa sa pag-ibig ay kaligtasan. Sa kanila ay muling pagkabuhay. Ito na ang kanilang pagkabuhay na muli. Ito ang bagong kasunduan o New Covenant na kanya nang ipinatutupad. And those who will walk by this rule, peace and mercy be upon them, and upon the Israel of God. Galatians 6 verse 16. Sila na ang bagong Israel ng Diyos. Kapatid, walang kalituhan sa mga ipinasulat ng banal na spirito. Malinaw ang mga ipinagbilin sa sulat. Subalit dahil sa mga nagbigay ng labis na pagpapahalaga sa kanilang sarili, ay lumayo sila sa katotohanan. Naghintay pa sila sa hindi nila naunawaang pangako.
na nasa kanila ng harapan. Umasa sila na maipagpapatuloy nila sa katawan ang kaginhawahang inaasam nila kapiling ang Diyos. Napakalaking kamalian sapagkat ang presensya ng Diyos na Espiritu ay hindi kailanman masasamahan ng katawang nasisira. Dahil rito ay marami ang nagdagdag at bumawas sa mga sulat. Sinabi nila na kaya nga tayo ay babaguhin at bibigyan ng bagong katawan upang makapasok raw sa presensya ng Diyos. Walang takot na ginamit nila ang ilang mga talata ng Biblia upang makasunod lang sa kanilang kagustuhan. Narito ang sulat sa unang Korinto. 1 Corinthians 15 verse 20 to 26. But now Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who are asleep. Ang Panginoon na unang binuhay mula sa mga patay. Siya ang unang bunga mula sa mga natutulog na naging tapat sa Diyos. Matthew 27 verse 52 to 53. For since by a man came death, Si Adam, by a man also came the resurrection of the dead. kay Jesus, For as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive. But each in his own order. Christ the first fruits, after that those who are Christ's at his coming. kasunod sila sa kanyang paghuhukom. Then comes the end. Hindi ito end of the world. Ito ang pagtatapos ng Old Covenant, ang pagkasira ng templo. When he hands over the kingdom to the God and Father, when he has abolished all rule and all authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy that will be abolished is death. At natalo na nga ang kamatayan. Ang muling pagkabuhay, the resurrection, na nangyari lang sa pamamagitan ng tuluyan na pagkasira ng templo at ng mga batas ni Moses, kaya sinabing, The last enemy that will be abolished is death. ang sumpa ng kasalanan nga. Sa pagpapatuloy ng 1 Corinthians 15, ipinaliwanag rito ang kalagayan ng pagkabuhay na muli, kung papaano at sa kung ano ang estado ng nabuhay na magmuli sa Panginoon. 1 Corinthians 15 verse 42 to 46. So also is the resurrection of the dead. It is sown a perishable body. It is raised an imperishable body. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. So also it is written, the first man, Adam, became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. However, the spiritual is not first, but the natural, then the spiritual. Hindi nga ba't ang muling pagkabuhay ay sa espiritual na kalagayan, kagaya rin ng sa ating Panginoong Jesus. The last Adam became a life-giving spirit. Kung kaya nga sa pagpapatuloy ay ito ang sinabi pa sa sulat. 1 Corinthians 15 verse 50 to 58. Now I say this, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Behold, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. At papaano nga bang sila ay babaguhin? Babaguhin tulad ng sa magbabago sa kanila, kagaya rin ng sa Panginoong Jesus na nasa Espiritu. For this perishable must put on the imperishable, and this mortal must put on immortality. But when this perishable will have put on the imperishable, and this mortal will have put on immortality, then will come about the saying that is written, Death is swallowed up in victory. Walang katotohanan ang sinasabi ng mga mangangaral na hindi nga nakasumpong ng tunay na pagbabalik ng Panginoon. Ang sinasabing tayo ay babangon sa libingan at pagkatapos ay bibigyan ng bagong laman at katawang hindi na namamatay kailanman. Maling-mali, kapatid. At sa verse 55 hanggang 58, O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. ito nga ang kapangyarihan ng mga batas noon sa kanila. Ang kasalanang nakamamatay na idinudulot ng pagpapatupad sa mga batas, ang kawalan ng pag-ibig sa kapwa. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Bakit sinabing, Victory through our Lord Jesus Christ? sapagkat ang nailatag na New Covenant ng Panginoong Hesus ay ang kalayaan mula sa mga batas ni Moses, ang kalayaang magpatawad, magbigay at gumawa ng kabutihan sa kapwa. Sa mga ito ay ang tunay nilang ikaliligtas, ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Kaya nga't bilin rin ng Panginoon na huwag manghina at manatili sa pagtitiis. Alalahaning lagi nila ang mga ginanap ng lubos ng Panginoon, Knowing that your toil is not in vain in the Lord. ganito ang wasto at tapat na paggamit natin sa paraan ng hermeneutics. Alamin ang konteksto ng sulat, sino ang kausap at sinulatan, sino at kaninong panahon ang pinatutungkulan ng sulat. Sa ganitong paraan ay mauunawaan nating lubos ang mga salaysay at katotohanan ng kwento. Walang dapat na pag-angkin sa mga sulat upang hindi natin masabing sa atin ito diretsong sinasabi. Napakahalaga ng time statement, mga kapatid, sapagkat ito ang kahalagahan ng oras at panahon ng pagtupad ng Diyos sa kanyang mga binitawang pangako. Kaya tuwing makakabasa tayo ng mga ganito sa Biblia, "For the time is near, all things will come upon this generation, it is the last hour, surely I am coming quickly," ariin na nating nangyari na sapagkat mahigit 2,000 taon na ang nakalipas nang ito ay salitain ng Diyos. Kaya ang mga aral ngayon na nagsasabing hindi pa naganap ang unang pagkabuhay nila, sila at ang first fruits, ang Panginoon, ay napakalaking kamalian sapagkat pagbabawas ito sa katotohanan ng mga naganap na. Katotohanan sila ay nabuhay na sa kanilang espiritu kapiling ang Panginoon. Dahil sa mga pag-angkin ng mga tao ngayon sa mga sulat at pagbibigay ng ibang pangunawa, lalo na't ang nakabasa ay hindi nagsasaalang-alang sa paraan ng paggamit sa Old Testament language. Iba kasi ang mga paggamit ng mga pananalita noon sa mga sulat. Malalim ang kahulugan at gumagamit ng mga simbolo. Napakalayo sa ating pananalita ngayon, kaya't hindi maaaring tanggapin natin sa literal na paraan. Katulad ng mga Pentateuch books, ang mga aklat na isinulat sa Hebreo. Ang Henesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy ay gumagamit ng mga pananalitang angkop o uso sa kanilang panahon. Halimbawa ang sa aklat ng Henesis, nang banggitin ito ni Joseph sa kanyang panaginip. Now he had still another dream, and related it to his brothers, and said, Lo, I have had still another dream, and behold, the sun and the moon and 11 stars were bowing down to me. Genesis 37:9. Ito ay lumang lengguwahe na madalas nilang ginagamit noon, kaya kung kanilang marinig ay mabilis nilang nauunawaan. Samantalang kung sa atin ngayon ay tatanggapin, maaari nating masabi na ito ay literal na pagkilos ng buwan at ng mga bituin, o di kaya ay sabihin katapusan na ng mundo. At dahil nga sa ang mga lengguwaheng ito ang ginagamit noon sa panahon ng pagsusulat ni Moses, tuwing magsusulat ang mga apostol ng patungkol dito, ay ito rin ang ginagamit na paraan upang mas madaling maunawaan nila. Halimbawa ang sulat sa Mateo nang sabihin ito ni Jesus sa kanila. Matthew 24:29. But immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from the sky, and the powers of the heavens will be shaken. Naunawaan nila na ang tinutukoy ni Jesus rito ay ang paparating na pagkatalo ng Israel sa kamay ng mga Hentil, na walang iba kundi ang Roma noon na sumakop sa kanila. Sila nga ay mapapailalim sa kapangyarihan nito na siyang nangyari nga noong bago pa ang AD 70. Hindi ba't magkatulad na pangyayari nang banggitin ito ni Joseph sa kanyang mga kapatid, dahil mapapasailalim ang kanyang mga kapatid sa kanyang kapangyarihan. At nagalit nga sila kay Joseph. Kaya nga ang maraming mangangaral na bumabasa sa ating panahon ngayon ang nagsasabi na ito ay end of the world. Sapagkat kung literal nga, abay biruin mo, the sun will be darkened, magdidilim ang araw, and the moon will not give its light, hindi na magliliwanag ang buwan, and the stars will fall from the sky.
maglalaglagan ng mga tala, and the powers of the heavens will be shaken. Hindi ba't nakakatakot nga? May mga pastor pa nga tayong naririnig na nagsasabing ang mga stars na maglalaglagan ay ang mga nuclear bombs raw. Naku, ano ba yan? Dahil sa kawalang pag-iingat ng mga tao at sa kanilang basta na lang na pag-angkin sa mga sulat ay naliligaw na sila at malamang na pati ang mga miyembro ng kanilang simbahan. Ganito rin ang pagbanggit sa katagang coming with the clouds of heaven. Ito rin ay Old Testament language na ginagamit sa ibang mga aklat ng lumang tipan. Isaiah 19 verse 1. Behold, the Lord is riding on a swift cloud and is about to come to Egypt. The idols of Egypt will tremble at his presence, and the heart of the Egyptians will melt within them. Ganito rin ang paraan ng pahayag sa aklat ng Ezekiel. For the day is near, even the day of the Lord is near. It will be a day of clouds, a time of doom for the nations. Ito nga ang Old Testament language na ginamit ni Jesus sa kanila na galing sa aklat ng Isaiah at Ezekiel. Patungkol rin sa paghuhukom. Hindi ito literal na pagbabalik ng Panginoon na makikita sa kaulapan. Are you the Christ, the Son of the Blessed One? And Jesus said, I am, and you shall see the Son of Man sitting at the right hand of power and coming with the clouds of heaven. Tearing his clothes, the high priest said, What further need do we have of witnesses? You have heard the blasphemy. How does it seem to you? And they all condemned him to be deserving of death. Mark 14 verse 61 to 64. Naunawa ang mabilis na mga Pariseyo at ng mga Saduseyo noon ang babala ni Jesus na siya ay magbabalik para sa kanilang kaparusahan, hindi sa pamamagitan ng literal na nasa katawan at kasabay na nakasakay sa ulap, kundi sa kapangyarihan ng paghuhukom, na alam rin nila na ang makagagawa lang ng gayon ay ang Diyos. Ito muli ang pinaggamitang pananalita ni Jesus sa Isaiah, kaya nga nagalit sila ng husto sa Panginoon, sapagkat alam nila ang ibig sabihin. Isaiah 19 verse 1. Behold, the Lord is riding on a swift cloud and is about to come to Egypt. The idols of Egypt will tremble at his presence, and the heart of the Egyptians will melt within them. Katunayang ang Egypt noon ay tumanggap ng paghuhukom mula sa Diyos, ngunit hindi literal na nakita nila ang Diyos sa kaulapan. Bagamat ganito ang katotohanang naganap, marami pa rin ang hindi nakasumpong sa katotohanan, sapagkat mas pinipili nila ang pag-aangat sa kanilang sarili at hindi na paiilalim sa kapangyarihan ng mga naipasulat sa mga apostol. Lumikha silang muli ng mga simbahan at samahan kasama ang mga pagkanya-kanya nilang paniniwala. Nagpatawag rin silang mga rabi o tagapangaral. Ang iba'y nagpatawag na mga obispo noon na tinatawag rin sila ngayong bilang early church fathers. Marami nga ang mga nagtiwala sa kanila na kahit minsan ay hindi man lang nakasulyap sa Panginoong Hesukristo. Mga katotohanan kapag nagbabanggit ang Biblia ng katapusan at pagkasira. Hindi nga ng mundo. Halimbawa ang sinabi ni Apostol Peter sa kanyang sulat patungkol sa pagkasunog ng elemental things. 2 Peter 3 verse 10. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire. Ang pagkasira ng templo na simbolo ng mga batas na naganap noong AD 70. And the earth and everything done in it will be laid bare. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. That day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. Hindi ito katapusan ng mundo, kundi pagtatapos ng mga batas na kinagisnan ng Israel. Ito rin ang elementary principles na ipinaliwanag ni Paul sa Galatians 4:3. Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. But when the set time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law. Ito ang dapat na maganap na buo sa henerasyong ipinangako noon rin ng Diyos. That we might receive adoption to sonship. At dahil noon pa man ay marami na nga ang tumalikod sa katotohanan, mas pinili ng marami ang pakikinig sa mga batas
kaya sila ay kasamang tumanggap ng paghuhukom dahil hindi sila naniwala. Matthew 23, verse 37. Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, the way a hen gathers her chicks under her wings, and you were unwilling. Luke 21, verse 22 to 23. Because these are days of vengeance, so that all things which are written will be fulfilled. Woe to those who are pregnant, and to those who are nursing babies in those days, for there will be great distress upon the land and wrath to this people. Dahil sa mga nagsabi ring sila ay Kristiyano, nag-alinlangan ang mga tao kung kaya't marami ang tumalikod sa Kristong Panginoon. Mula nga noon ay nagsipagkatha ang mga nagsasabing sila ay Kristiyano ng ibang pakahulugan patungkol sa mga ipinangakong salita ni Jesus. Sa makatuwid ay pinalitan nila ang time statement ng mga sulat. Sinabing ang mga sulat ay hindi direktang pinatutungkol ni Jesus sa mga mananampalatayang Hudyo, kundi para sa mga hintil sa malayo pang hinaharap. Binalasa nila ang mga sulat ng mga apostol at lingkod ng Diyos, at sinabing ang mga sulat ay para sa mga bumabasa sa kanilang panahon. Dinagdagan nila ang mga sulat at inangkin ang mga ito. Sa bawat panahon ng mga bumabasa ay itinuturing nila na sila sa kanila ring panahon ang kausap sa sulat. Kung kaya't as early as the 2nd century ay marami na ang nanghula sa pagdating ni Jesus sa pisikal na kalagayan. Natural na kabiguan ang kanilang natanggap. Ngunit nagpatuloy-tuloy ang mga gawaing ito sa hinabanan ng panahon. Lahat sila na tuwing bumabasa sa sulat ng Panginoon na nagsasabing, "For the time is near, all these things will come upon this generation. It is the last hour, surely I am coming quickly. Yet a time is coming and now has come," ay nagsisipanghula ng kanilang sariling oras ng pagdating ng Panginoon sa pisikal na katawan. Mabibigo nga sila at tatahimik. Makalipas ang ilang henerasyon, ay muling magsisipaglabasan ang mga hula. Natural na kabiguan lang muli ang kanilang sinasapit. Patuloy-tuloy, paikot-ikot ang mga tao sa ganitong gawain. Puros kamalian. Habang nagdaragdag pa ang mga tao ng mga bago pang teorya, iba't ibang pangalan ng mga paraan ng pananampalataya na pinagmumulan rin ng pagtatayo ng mga bago na namang mga simbahan. Nagkaroon ng mga pagkampi-kampi. Tinawag silang mga futurist o millennialist na naniniwalang paparating pa lang si Jesus in physical human form bagamat isang Diyos. Kaya as early as 2nd century ay dumami na ang mga paniniwalang ito. Si Pope Innocent III nagsabing noong 1284 ang end of the world. Si Martin Luther na nagpasimula ng Protestantismo, siya ay nanghula na magaganap ang katapusan ng mundo sa taong 1600. Gayon rin si John Wesley na isang Methodist ang nagsabing sa 1836 ang second coming ni Jesus sa pisikal na katawan. Nakidagdag pa si John Darby na nagpasimula sa aral ng rapture noong 1830. Na nagsasabing darating si Jesus upang salubungin ang mga Kristiyano sa ulap. Ginamit ang aral na ito at pinagkakitaan pa sa pag-iimprenta ng Scofield Bible. Mula nga rito ay lalo pang dumami ang mga umaangkin sa sulat ng Biblia na nagsasabing sa kanilang panahon ito patungkol sapagkat sila raw ang kausap sa sulat. Napakarami pa ng mga ito, mga kapatid. Nagpapatuloy hanggang sa mga oras na ito ang mga paghihintay sa Panginoon ng mga taong naniniwala, umaangkin at nagsasabing sila ang kausap sa mga sulat. Sana ay magsubok tayong buksan ang ating kaisipan at piliin munang kampihan ang katotohanan ng mga sinasabi ng Biblia, na sa kanilang panahon ay gaganapin na noon ang mga sinalita at ipinangako ng Diyos. Hindi ipinagpaliban sapagkat masisira ang dakilang plano ng Diyos. Bilang panghuli ay puntahan natin ang liham ni John. Simulan natin sa John 21 verse 18 hanggang verse 22. Most assuredly I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. This he spoke, signifying by what death he would glorify God.
And when he had spoken this, he said to him, "Follow me." Alam na nga nila na si Jesus ay papatayin, mabubuhay na muli sa ikatlong araw, at pagkatapos ay pupunta na sa kanyang Ama sa langit. At sa henerasyon ngang iyon ay magbabalik, hindi na sa katawan, kundi para sa pangakong pagtatapos ng Old Covenant Age, ang pagkasira na ng templo. Ito nga ay ang kanyang paghuhukom, kasama ang paghihiganti ng Diyos para sa mga namatay na naging tapat, ang mga martir noong una at sa panahong iyon ng mga papatayin rin dahil kay Jesus. Kaya't inutusan silang manatili at sumunod sa Kanya. Then Peter, turning around, saw the disciple whom Jesus loved following. Ito nga ay walang iba kundi si Apostle John na tinawag rin ng Biblia na si John the Beloved. Who also had leaned on his breast at the supper and said, "Lord, who is the one who betrays you?" Peter, seeing him, said to Jesus, "But Lord, what about this man?" Si John nga ang tinutukoy ni Peter. Jesus said to him, "If I will that he remain till I come, what is that to you? You follow me." Sapagkat alam na nga nila na may mga aabutang buhay sa pagbabalik ng Panginoon, na hindi makararanas ng kamatayan sapagkat makaliligtas bago pa maganap ang paghuhukom ng Panginoon na siyang kanyang pagbabalik. Patunay nga rito ang sinabi sa Matthew 16 verse 28, "Truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in his kingdom." at ang sa Matthew 10 verse 23. When they persecute you in this city, flee to another. For assuredly I say to you, you will not have gone through the cities of Israel before the Son of Man comes. Mga kapatid, napakalinaw ng mensahe ng buong Biblia. Kung sa kanila noon pa man ay sinabi ng Panginoon na manatili at sumunod sa Kanya ng may pagtitiis, sino nga ba tayo ngayon upang hindi maniwala sa mga ginanap na ng Diyos? Sadya bang ipinipikit na lang natin ang ating mga mata ng pangunawa at pilit na kumakapit ng mahigpit sa mga tradisyong aral mula sa mga taong pilit na umaangkin sa mga sulat? Mga taong nanghula noon at mga nanghuhula pa magpasa hanggang ngayon. Dalangin natin na sana ay magliwanag ang pangunawa sa ating puso, na sana ay huwag umabot sa dulo ng ating paglalayag sa buhay ang patuloy na lang na pagpapaanod sa mas malakas na agos. Sana ay piliin nating gamitin ang sagwang kaloob ng Diyos. Mahirap at nakakapagod man, ay nakatitiyak tayo na mararating ang nais nating tunay na puntahan. Huwag na nating gawing pagdadahilan ang madalas nating sinasabi, "Nagtitiwala ako sa Diyos kung saan niya ako dadalhing katotohanan." Kapatid, tayo na ang nagdadala sa ating sarili kung saan nating gusto, sapagkat ipinagkatiwala na sa atin ang pagpili sa katotohanan. Mahigit 2,000 taon na nang ihanda at ipagkaloob sa atin ito ng Diyos. Ang ating kalayaan rin kung susunod sa bagong kasunduan o New Covenant ng Panginoong Hesus. Ang pag-ibig na tunay nating ikaliligtas na totoo.